Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Naglabas ng statement ang Presidential Son at Ilocos Norte Representative Congressman Ferdinand Alexander Marcos kaugnay ng kanyang pirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan na umaapoy sa galit ang Duterte supporters matapos ang botohan sa pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo kung saan 215 na mga pangalan sa mga congressman ang lumagda sa impeachment. At number 1 sa listahan si Sandro Marcos, ang presidential son. Narito ang kanyang pahayag. Katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Sa kabila nito ay hindi naman nabigla si Vice President Sara Duterte dahil alam niya noon pa na marami ang nagnanais na mapatalsik siya sa pwesto. Sa kabila nito ay kanya namang pinapasalamatan ang lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Ito ang kanyang maikling mensahe sa katatapos lang na press conference kaugnay sa planong pagpapatalsik sa kanya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Matatandaan na natapos ang botohan ng mababang kapulungan tungkol sa inihaing impeachment complaint sa kanya kung saan nakakuha ng 215 na boto ang mababang kapulungan, higit pa sa 1/3 na kinakailangan para mapa-impeach ang isang opisyal. Ikaw, Radyo Baktas, anong komento mo sa video ito? Mag-comment lang, at kung hindi ka pa subscriber, please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po.